Pagkatapos ng sunod-sunod na mga traumatikong insidente na kinasasangkutan ng kanyang mga malalapit na kaibigan, si Yon ay naiwan ng malalim na peklat. Hindi kumupas ang bigat ng naranasan niya. Sinundan siya nito sa bawat gabing hindi mapakali. Ang kanyang pagtulog ay nabasag ng patuloy na mga bangungot at ang mental strain ay lumago ng labis na siya ay napilitang magpatingin sa isang psychologist. Samantala, ang paglipat niya sa Yujang ay hindi isang pagpipilian. Ito ay isang kinahinatnan, masyadong maraming kaguluhan ang naidulot ni si Yuan sa dati niyang paaralan. Sa Yunjang, kilala na ang kanyang pangalan. Isang umaga sa klase, isang estudyanteng nagngangalang So Juntae ang hamampes kay si Yun na may dalang mabigat na bag. Tumangala si Yun na may matalim at hindi kumukurap na liwanag. Nanlamig ang silid, ipinagpalagay ng lahat ang pinakamasama, ngunit walang nangyari. Humingi ng tawad si Juntae, at binitawan siya ni Yun. Napag-alaman na hindi palabas ang oversized na bag ni Juntae. Tuwing umaga, siya ay ipinadala upang bumili ng pagkain at inumin para sa iba pang mga mag-aaral, isa lamang tahimik na target na ginagamit ng mga delinquent sa paaralan. Nagnakaw pa siya ng mga telepono sa kanilang mga order. Noong araw na iyon, sinubukan niyang kausapin si Yun. Nagtatanong tungkol sa kanyang telepono, ngunit hindi sumasagot si Yun. Ni isang salita, ni isang sulyap. Si Cho Hyoman, isa sa pinakakinatatakutang delinquent ng paaralan, ay hindi kumbinsido sa palusot ni Juntae. Nang tanungin kung bakit hindi siya kumilos laban kay Yun, ipinaalala ni Juntae sa kanya ang araw na halos kalabanan ni Cho Hyoman si Yun pagkatapos ng paglipat. Sinabi ni Hyoman na haharapin siya ng mag-isa. Kaya sinabi ni Junta na umatras siya, ngunit nabalisa ang sagot. Nagmukhang mahina si Hyoman. Pinalo ni Hyoman si Juntae at inutusan siyang nakawin ang telepono ni Yun. Sinunod naman ni Juntae, naghintay siya ng tamang sandali, kinuha ang telepono, at nagpanggap na wala siyang kinalaman dito. Nakapagtataka, alam ni Yun ang katotohanan. Nakita niya ang kasinungalingan, ngunit hindi umimik. Nang maglaon, dala ng pagkakasala, nag-alok si Juntae ng pera para sa kapalit. Hindi man lang kumibo si Yun. Sinabi niya sa kanya ang totoo. Hindi sinusubukang ayusin ni Juntae. Sinisikap niyang maging mas mabuti ang kanyang sarili. Sa huli, tinawag niya itong duwag at lumayo. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Nagpunta si Yun sa ospital upang makita ang kanyang matalik na kaibigan, si Suho, na nakulong pa rin sa koma. Araw-araw, hinihintay siya ni Yun na magising, ngunit hindi nabasag ang katahimikan, at hindi naalis ang sisi. Kinaumagahan, habang naglalakad si Yun papunta sa klase, nakita niya si Juntae na napapalibutan, na corner ni Hyoman at ng kanyang mga tauhan. Ang eksena ay pumukaw ng alaala. Isang matandang kaibigan ang minsang nang-aapi ng ganito. Sa isang segundo, nakalarawan si Yun na pumapasok, lumalaban ng walang anuman kundi isang lapis. Ngunit hindi dumating ang sandaling iyon. Nang mapansin siya ni Hyoman, sumigaw siya na umiwas dito. Hindi kumurap si Yun. Kalmado, sinabi niya sa kanila na lumipat habang sila ay nasa kanyang paraan. Iyon lang ang kinuha. Umatras si Hyoman, sinabihan ang kanyang mga tauhan na lumayo kay Yun. Nang tanghalian, nilapitan ni Juntae si Yun na may dalang tinapay at gatas. Sa sandaling iyon, umamin siya. Ninakaw niya ang telepono at ibinigay kay Hyoman. Pagkatapos ay dumating ang pagsusumamo hindi para sa kapatawaran kundi para sa lakas. Gusto niyang tumigil sa pagiging mahina. Sa kasamaang palad, hindi nagbigay ng aliw si Yun, isang simpleng katotohanan lamang. Bawat aksyon ay may reaksyon, wala nang iba pa. Nang gabing iyon sa kanyang paglalakad pauwi, si Yun ay nakatagpo ng isang maigting na eksena. Ang ilang estudyante ay inalag ng mga magnanakaw na humihingi ng pera. Nang lumaki ang mga bagay, nagpakita si Hyoman. May business daw siya sa leader ng gang. Pinayagan si Hyoman at dinala sa isang silid sa likod kung saan nakaupo ang pinuno ng gang, si Jeong Songjae, na naglalaro ng video game. Ipinaliwanag ni Hyoman na kailangan niya ng mas maraming oras upang tipunin ang mga ninakaw na smartphone. Nakapagtataka, pumayag si Songjae na maghihintay pa siya ng isang linggo, ngunit hindi tahimik ang silid. Dalawang iba pa ang gumawa ng walang ingat na pahayag tungkol kay Songjae. Sumabog si Songjae, siya ay tumayo at binugbog ang isa sa kanila ng walang pag-aalinlangan, na walang pag-aalinlang ang kawalang galang ay hindi matitiis. Kinabukasan, maagang dumating si Juntae sa school. May tumama sa kanya sa sinabi ni Yun. Sinira niya ang storage locker at ibinalik ang bawat ninakaw na telepono sa may-ari nito. Nang malaman ito ni Hyoman, pumasok siya sa silid-aralan na puno ng galit. Nanindigan si Juntae, handa sa pagbagsak, pero mabilis ang pambubugbog at brutal.
Nang magtaas ng upuan si Hyoman para tapusin ito, pumasok si Sion. Kalmado, sinabihan niya si Hyoman na huminto. Si Hyoman, na matagal nang umiwas sa pakikipaglaban kay Sion, sa wakas ay nawalan ng kontrol. Buong lakas siyang umatake, hindi nanlaban si Sion. Gayunpaman, nakita ito ni Hyoman bilang kahinaan, at ang kanyang pagmamataas ay lumago. Sa ibang bahagi ng paaralan, kumukulo si Go Hyun-tak sa galit. Ang kanyang koponan sa basketball ay nadiskwalipika lamang mula sa isang pangunahing paligsahan matapos ang kanilang kapitan, si Hoo-min, ay nahuli sa isang labanan bago ang laro. Galit na galit, lumusab si Hyun-tak, handang maghain ng protesta sa mga guro. Pero hindi siya nakalayo, maraming tao ang naghahabulan papunta sa classroom ni Juntae. Isang away ang sumiklab, si Yun laban kay Hyoman. Sumunod naman si Hyun-tak. Pagdating niya, nakita niyang mabilis na bumagsak sa lupa si Sion. Ibinaba siya ni Hyoman ng walang labis na pagsisikap. Pero may nagbago, bumangon ulit si Sion. Nakatutok ang mga mata niya kay Hyoman. Matalas at nakatutok, muling umatake si Hyoman. Ngunit sa pagkakataong ito ay malinis na umiwas si Sion. Hindi niya hinawakan si Hyoman, bagkus ay natisod siya at nadapa. Tumayo si Hyoman na handang hampasin muli. Iyon ay nang pumasok si Hyun-tak, ngunit binaling ni Hyoman ang kanyang galit sa kanya, pinaharap sa kanyang mukha na sinusubukang pukawin siya. Hindi nagdalawang isip si Hyun-tak. Nagpakawala siya ng isang malakas na sipa na nagpatigil sa mga pulgada mula sa ilong ni Hyoman. Malinaw ang mensahe, maaari niyang tapusin ang laban na ito anumang oras. Hinamon niya si Hyoman na ayusin ito ng maayos sa gym, ngunit umatras si Hyoman. Walang salita, tahimik lang at umatras. Matapos ang kaguluhan, kalmadong lumapit si Sion kay Juntae at sinabihan itong pumunta sa opisina ng nurse. Si Hyun-tak, nainis pa, tinawag siya dahil hindi siya nagpasalamat. Mabilis siyang nagpasalamat at lumabas ng kwarto. Gayunpaman, sa halip na magtungo sa opisina ng nurse, dinala ni Juntae si Sion sa isang tagong lugar, ang kanyang personal na tagwan. Ayaw niyang ipagsapalaran ang pagkuha ng higit na atensyon kay Hyoman doon. Tinanong ni Sion kung bakit niya ibinalik ang mga ninakaw na telepono. Sa hindi inaasahang pagkakataon, simple lang ang sagot ni Juntae. Pangatlong batas ni Newton, bawat aksyon ay may reaksyon. Ang parehong batas na minsang ibinato ni Sion sa kanya. Kasabay nito, narinig ni Hyun-tak na nagbubulungan ang mga estudyante tungkol sa nakaraan ni Sion. Sinabi nila na pinalayas siya sa kanyang lumang paaralan dahil sa brutal na karahasan, pananakit ng mga kaklase, ang ilan ay naiwan na may kapansanan, ang ilan ay nakoma. Hindi ito binili ni Hyun-tak. Sinabi niya sa kanila na itigil ang pagkalat ng mga kwentong hindi nila naiintindihan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maging malapit sina Sion at Juntae. Binigyan pa siya ni Juntae ng vitamins para makapag-concentrate siya sa klase at makatulog magdamag. Ngunit hindi tumagal ang katahimikan. Isang lunch break, nilapitan sila ni Hyoman malapit sa field. Binalaan niya si Sion na si Hyun-tak ay isa lamang siga na naghihintay ng tamang pagkakataon para mag-strike. Nais ni Hyoman na ibalik sila sa isa't isa. Di nagtagal pagkatapos niyang pumunta kay Hyun-tak na may isa pang kasinungalingan, na sinasabing si Sion ay dating isang gangster. Lahat ng ito ay bahagi ng isang plano. Gusto ni Hyoman na kunin ni Sion si Hyun-tak at ang kanyang mga kaibigan na humahadlang sa kanyang kontrol sa paaralan. Ngunit nang tumanggi si Sion na maging bahagi nito, lumaki si Hyoman. Ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang kidnapin si Juntae habang siya ay pumasok sa silid ng basketball club. Nang hindi bumalik si Juntae pagkatapos ng pahinga, iniulat ito ni Sion sa guro ngunit wala itong kapalit. Walang pakialam, walang aksyon, dismissal lang. Sinubukan ni Sion na tumawag, ngunit naka-off ang telepono ni Juntae. Pagkatapos ay lumitaw si Hyoman. Sinabi niyang dinala ni Hyun-tak at ng kanyang mga tauhan si Juntae sa silid ng basketball club. Ito ay isang kasinungalingan, bahagi ng isang mas malaking setup. Makalipas ang ilang segundo, nagpadala si Hyoman ng isa pang estudyante para pukawin si Hyun-tak, maingat na piniling mga salita na naglalayong mag-trigger ng away. Nakakagulat, ito ay gumana. Nawalan ng kontrol si Hyun-tak at tumakbo patungo sa club room, sa pag-aakalang si Sion ang nasa likod nito. Sa wakas ay nag-cross ang landas ng dalawa sa isang lagusan. Gayunpaman, nakita ni Sion ang bitag. Sinabi niya kay Hyun-tak na hindi siya lalaban. Kukunin niya ang mga tama, pero mas ikinagalit ni Hyun-tak. Inilabas niya ang nakaraan ni Sion, ang kanyang marahas na kasaysayan, ang mga alingawngaw. Sa panahon ng laban, hinawakan ni Hyun-tak ang itaas na kamay na may tumpak na martial arts moves. Ngunit tumanggi si Sion na bumaba. Tinulak niya ito, at gamit ang lapis ay nasugatan ang braso ni Hyun-tak.
Saktong dumating si Hyoman kasama ang kanyang barkada. Dumating sila na armado, mga paniki sa kamay, mga numero sa kanilang tagiliran. Mabilis na tumama ang pananambang. Si Sion at Hyuntak, na parehong pagod at mas marami, ay mabilis na nabigla. Hindi nagtagal, nakatama si Hyoman at bumagsak si Sion. Tiwala at mapagmataas, naniniwala siyang tapos na ang laban. Ngunit bago pa niya ma-enjoy ang kanyang panalo, isang pulang buhok na estudyante ang humakbang sa kaguluhan. Si Park Hoo-min iyon, ang kapitan ng basketball team, at malapit na kaibigan ni Hyuntak. Sa sandaling makita siya ni Hyoman, nawala ang kanyang kumpiyansa. Sinubukan niyang pagtakpan ito, tinawag ang away na hindi pagkakaunawaan. Hindi nakinig si Hoo-min. Walang sabi-sabi, hinagisan niya ng bola si Hyoman na paatras siya. Sumunod, lumingon si Hoo-min kay Hyuntak na nagbalita. Na-disqualify ang kanilang team sa tournament dahil sa naunang laban ni Hoo-min. Ang pagkabigla ay tumama ng malakas. Kasabay nito, ang ilang mga delinquent ay sumugod kay Hoo-min, ngunit ibinagsak niya ang mga ito sa ilang segundo at inutusan ang iba na lumabas. Hindi nakadikit si Hyoman at ang kanyang barkada. Tumakas matapos mamuo ang alikabok, humingi ng tawad si Hyuntak kay Sion para sa kalituhan, ngunit walang sinabi si Sion. Lumayo siya ng malamig at malayo gaya ng dati. Nang maglaon sa hintuan ng boss, muling binalikan ni Sion ang mga salita ni Hyuntak sa kanyang isipan, kung paanong nagpapanggap lang siya na magaling pagkatapos na sirain ang mga buhay. Si Juntae, na nakarinig din nito, ay sinubukang aliwin siya, na sinasabing madalas magsalita ang mga tao nang hindi nalalaman ang katotohanan. Pero inamin naman ni Sion, ang mga kwento ay totoo. Nakasakit na siya ng mga tao noon. Kaya naman nagpigil siya ngayon dahil alam niya kung ano ang kaya niya. Kinabukasan, bumalik si Hyoman sa paaralan matapos isilbi ang kanyang suspension. Nakangiti siyang pumasok at nagiba ang atmosphere. Nang wala na si Hyoman at ang kanyang mga barkada, sa wakas ay muling nadama na ligtas ang mga daanan. Nakahinga na ang mga estudyante. Bumalik ang kapayapaan, at hindi nag-aksaya ng panahon si Hoo-min sa pagpapatupad nito. Hayagan niyang tinawag ang sinumang mahuhuling nananakot, na nakakuha ng respeto mula sa halos lahat ng tao sa Yunjanghai. Hindi nagtagal, tinawag sina Hoo-min, Hyuntak, at Sion sa opisina ng guro upang sagutin ang kanilang laban sa mga tauhan ni Hyoman. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Sion na ipaliwanag si Hyoman ang nagsimula nito, ngunit walang pakialam ang guro. Walang mga paliwanag ang tinanggap. Tumayo ang parusa. Pagkalabas ng opisina, muling humingi ng tawad si Hyuntak. Sa pagkakataong ito, humingi na rin ng tawad si Sion. Nang maghiwalay na sila, binalaan ni Sion si Hoo-min na huwag hawakan ang kanyang buhok. Hindi ito pinansin ni Hoo-min. Ginulo niya pa rin ang buhok ni Sion at umalis na, halatang natutuwa. Madalas kakaiba ang ugali ni Hoo-min, ngunit tiniyak ni Juntae na hindi sinadya ni Sion na manginis. Sa Yunjanghai, si Hoo-min ay higit pa sa isang estudyante. Siya ang kanilang tagapagtanggol. Tumayo siya sa sinumang lumagpas sa linya. Walang bully na nagtagal sa kanya. Ilang sandali pa, inilatag ni Juntae ang mas malaking problema. Isang mapanganib na union ang nabuo. Nagsama-sama ang ilang kalapit na paaralan, na parang mga gangkay sa mga estudyante. Nasa tuktok sina Baekjin mula sa Yale High, Jeon Song-jae mula sa Ganghak High, at Do Song-mak at Baek Dong-ha mula sa Yongsom. Sama-sama, pinamunuan nila ang isang lumalagong network na nagpapatakbo tulad ng isang ganap na sindikato. Napag-alaman na ang misyon ni Hyoman na mangolekta ng mga ninakaw na smartphone ay hindi basta-basta. Bahagi ng kanyang plano ang pagsali sa union. Ngunit si Hoo-min, ang kinikilalang pinuno ng Yunjanghai, ay tinanggihan ang kanilang alok ng walang pag-aalinlangan. Ang desisyong iyon ang nagpahiwalay sa Yunjang. Ito ang naging tanging paaralan sa rehiyon na tumatangging pumila. Naging target ang mga estudyante ng Yunjang. Nang malaman ito, hindi tumayo si Hoo-min. Tumalikod siya. Isa-isa niyang binugbog ang mga miyembro ng union, na ginawang malinaw ang kanyang mensahe, ang Yunjang ay hindi itutulak. Alam niyang may kahihinatnan ito, at wala siyang pakialam. Prioridad niya ang pagprotekta sa kanyang mga kaklase at pagpapanatili ng kaayusan sa kanyang paaralan. Nang gabing iyon, binugbog ng mga miyembro ng union dahil sa hindi paghatid ng mga kalakal, nakiusap siya kay Baekjin ng mas mahabang panahon. Tumanggi si Baekjin, malamig at direkta, pinalayas niya si Hyoman. Pagkatapos ay ginawa niya ang susunod na hakbang. Tinawagan niya si Song-jae at inutusan siyang harapin si Hoo-min at kunin ang Yunjanghai. Sa katapusan ng linggo na iyon, bilang bahagi ng kanilang parusa para sa labanan, si Sion at ang iba pa ay ipinadala upang magboluntaryo sa Seoul History Museum.
Sa tanghalian, nagbibiruan sina Humin at Hyun-tak hanggang sa aksidenteng nailunsad ni Humin ang kanyang mga chopstick kay Sion. Agad siyang humingi ng tawad, ngunit nanatiling tahimik si Sion at umalis upang linisin ang kalat. Habang nagpupunas ng mantsa malapit sa restroom, biglang nilapitan si Sion ni Ji-young Song-je na alam na niyang taga Yunjang. Walang pasabi, sinuntok niya ito. Ngunit madaling nailagan ni Sion ang bawat tama. Bahagyang napatigil si Song-je. Sinabi niya kay Sion na hindi ito ang tunay na laban, isang pagpapakilala lamang. Babalik siya para sa higit pa. Hindi nagtagal, natagpuan ni Song-je si Humin at binigyan siya ng mensahe. Makipagpayapaan kay Baekjin at sumali sa union. Tumanggi si Humin. Nilinaw niya na hindi siya yuyuko kay Baekjin o sa anumang union na binuo sa takot. Para sa kanya, hindi sila estudyante. Sila ay mga kriminal na nagtatago sa likod ng mga uniforme ng paaralan. Samantala, tumayo si Baekjin sa entablado at tumatanggap ng parangal para sa nangungunang akademikong pagganap sa Yale High. Sa kabila ng pagiging pangunahing tauhan sa Union, isa rin siyang math prodigy na may walang bahid na record sa paaralan, isang leader sa parehong utak at diskarte. Makalipas ang mga araw, nakatanggap ng balita si Baekjin. Sa wakas ay nakuha na ni Hyoman ang mga smartphone at gusto niya ng face-to-face meeting. Pumayag naman si Baekjin. Nag-iisa siyang nagpakita sa isang abandonadong gusali, walang kamalay-malay na naghihintay si Hyoman at ang kanyang mga tauhan para tambangan siya. Naniniwala sila na si Baekjin ay walang tunay na lakas na lagi siyang umaasa kay Song-je para ipaglaban siya. Handa silang mag-aklas. Tiwala sa kanilang bitag, si Hyoman at ang kanyang mga tauhan ay lumipat upang ibagsak si Baekjin. Ngunit nabigo kaagad ang kanilang plano. Si Baekjin, na kilala sa kanyang akademikong record, ay nagsiwalat ng ibang panig. Isa rin siyang mahusay na manlalaban. Dahil sa daming ngunit hindi pa nagagawa, binuwag niya ang pananambang ng may katumpakan at iniwan ang bawat umaatake sa lupa. Nang gabing iyon sa hapunan, ibinahagi ni Hyun-tak kung ano ang nangyayari sa paaralan, kung paano ginamit ni Hyoman ang takot upang kontrolin ang iba, at kung paano tuluyang napaatras si Juntae sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga ninakaw na telepono. Inamin ni Juntae na si Sion ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na umarte. Ibinunyag din niya na ipinagsanggalang siya ni Sion mula sa mga pambubugbog. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magtanong sina Humin at Hyun-tak sa mga kwento tungkol kay Sion. Marahil ay hindi siya ang halimaw na inakala ng lahat. Nang maglaon, sa kanyang paglalakbay upang bisitahin si Suho sa ospital, si Sion ay tumawag mula kay Humin. Kakaiba ang tanong. Tinanong niya kung nakauwi ng ligtas si Sion bago pa makasagot si Sion. Binago ng tao ang paksa at ibinaba ang tawag ng hindi nagpapaliwanag. Gaya ng nakasanayan, dumating si Sion sa tabi ng kama ni Suho at pinadalhan siya ng mensahe. Tahimik na salita sa kaibigan na hindi makasagot. Samantala, si Song-je ay nanonood mula sa anino. Nalaman niya ang katotohanan na si Suho ay nakoma ang resulta ng away ni Sion. Gamit ang kaalamang ito, naabot ni Song-je. Sinabi niya kay Sion na gustong makipagkita ni Baekjin. Malinaw ang imbitasyon. Isang paghaharap ang paparating. Sa punong tanggapan ng union, naghatid ng malamig na babala si Sion-an at kay Baekjin. Kung may humipo kay Suho, hindi siya magpipigil. Ilalabas niya ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Nilinaw niya ito. Wala siyang pakialam kung sino ang mga lalaki, ang kanilang alitan, o ang pagsasama. Hindi ito ang kanyang laban. Habang si Baekjin ay nagsusumikap sa isang problema sa matematika, si Sion ay casual na nagbigay sa kanya ng isang shortcut, isang formula na lumutas nito. Natigilan si Baekjin. Kahit saglit lang ay humanga na siya. Pagkatapos ay dumating ang babala ni Baekjin. Lumayo kay Humin at bilang kapalit ay maiiwang mag-isa si Suho. Hindi nagatubili si Sion. Pumayag siya ngunit isang kahilingan na kailangan ni Baekjin na tuparin ang kanyang salita. Maya-maya pa, hinayla ni Song-je si Baekjin sa tabi. Gusto niya ng mga sagot na nagtatanong kung bakit si Baekjin ay nakatutok sa Yunjang High, lalo na noong alam niyang si Humin ay hindi matatalo sa pamamagitan ng malupit na puwersa. Samantala, si Humin ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kapitbahay. Ang kanyang ama ay nahuli sa isang pakikipagtalo sa isang customer. Nang dumating si Humin, nalaman niya ang katotohanan. Niloko ng mga miyembro ng union ang kanyang ama na nagkunwaring nasa hustong gulang upang bumili ng alak. Isa itong setup. Habang pinoproseso ni Humin ang eksena, muling tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito ay si Baekjin. Gusto niyang makipagkita. Kinabukasan sa paaralan, nilapitan ni Sion si Humin at sinabi sa kanya na nakilala niya si Baekjin noong nakaraang gabi. Nilinaw niya ang kanyang posisyon. Ayaw niyang makibahagi sa away sa pagitan nila.
Wala siyang pakialam kung sino ang nanalo o natalo. Gusto lang niyang magkalayo sila. Inihayag din ni Sion na binalaan siya ni Baekjin na huwag makisali kay Humin o sa kanyang mga kaibigan. Naunawaan ni Humin ang ibig sabihin nito. Tinakat si Sion, kaya pumayag siya. Mula sa puntong iyon, panatilihin nila ang kanilang distansya. Si Juntae, na walang kamalay-malay sa nangyari, ay sinubukang magtanong kay Sion para sa mga sagot, ngunit pinatigil siya ni Sion. Sinabi niya na hindi niya kailangan ng sinuman at mas mabuting mag-isa. Pagkatapos ng klase, pinili ni Sion na mag-isa na maglakad pa uwi. Sinabi ni Humin na mayroon siyang mga plano, iniwan sina Hyuntak at Juntae upang mag-shortcut sa isang lagusan. Ngunit pagpasok nila ay tinambangan sila. Naghihintay si Songjae at ang kanyang mga tauhan. Isa itong setup, mabilis na napagtanto ni Hyuntak ang nangyayari. Sinabihan niya si Juntae na tumakbo. Ayaw niyang mahuli siya sa karahasan. Hinabol siya ng ilan sa mga tauhan ni Songjae ngunit nakatakas si Juntae na naglaho sa kalapit na gusali ng apartment. Alam ni Juntae na nabaling ang tingin sa kanila ng Union. Sa sobrang takot, tinawagan niya si Sion para siguraduhing ligtas siya. Pero bago pa matapos ang tawag ay naabutan na siya ng mga tauhan ni Songjae. Nahuli si Juntae sa kalagitnaan ng pag-uusap, umaalingaw-ngaw sa telepono ang kanyang mga hiyawan sa sakit. Sa kabilang dulo, natigilan si Sion. Naputol ang tunog sa kanya. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Hindi na mahalaga ang pangakong iwasan ito. Hindi niya ito mapapansin. Tumakbo siya, determinadong hanapin si Juntae at ibalik siya. Samantala, dumating si Humin sa punong tanggapan ng Union, tinutupad ang kanyang pangako na harapin si Baekjin. Muli, inalok siya ni Baekjin ng pwesto sa Union na nangangako ng kapangyarihan at mga gantimpala. Hindi man lang nagdalawang isip ang tao. Agad naman siyang tumanggi. Wala siyang interes na maging katulad nila. At nilinaw niyang hindi niya kayang panindigan si Baekjin na sumibol. Pinalibutan siya ng mga miyembro ng Union, naghihintay na magwelga, gaya ng binalak ni Baekjin. Kasabay nito, sa malapit na rooftop, kinulong si Hyuntak sa isang brutal na pakikipaglaban kay Songjae. Si Juntae ay kinaladkad doon ng barkada matapos siyang mahuli. Si Hyuntak ay lumaban ng husto, ngunit hindi ito sapat. Si Songjae ay isang sinanay na manlalaban, brutal at tumpak. Hindi lang niya gustong manalo. Nasarapan siya sa sakit na idinulot niya.